Isang mapagpalang araw, Sir Eric. Nais ko lang sanang ibahagi sa inyong channel ang kwentong ito na naging karanasan ng aking ina. Nangyari raw ito noong siya'y dalaga pa lamang. Sa kanyang pagkakatanda, nasa 21 anyos pa lamang daw siya noon nang mangyari ang karanasang niyang ito. Dahil sa hirap ng kanilang buhay, hindi nakapag-aral si nanay. Maaga siyang umalis sa kanilang probinsya upang maghanap ng trabaho. Ang sabi kasi niya ay wala raw siyang mahanap na trabaho sa kanilang lalawigan dahil wala raw bakante sa kanyang pinupuntahan. Kahit na mag-isa lamang siya, ay hindi siya nagdalawang isip na umalis. Lumuwas siya patungo sa kabilang probinsya kahit na hindi niya kabisado ang naturang lugar. Pagdating niya roon ay agad daw siyang naghanap ng trabaho. Ilang karinderya ang kanyang tinungo at tinanong kung nangangailangan sila ng katulong. Nagpunta rin siya sa mga tindahan at nagtatanong-tanong patungkol sa kanyang pakay roon. Subalit sa kasamaang palad, wala siyang nahanap sa unang araw niya roon. Dahil walang ibang matutulungan, nagpasya na lamang siyang maglakad-lakad upang maghanap ng pwede niyang pestuhan. Nung lumaon ay may nahanap siyang isang kapilya. Kahit na natatakot man, ay napagpasya niyang doon dumiretso. Nang sa gayon ay makaidlip man lamang siya, kahit kaunting oras man lamang. Doon nga natulog si nanay, subalit nalimpungatan siya dahil sa ingay ng kanyang narinig. Inisip ng aking ina na baka nasa loob iyon ng kapilya at baka minumulto siya. Kaya't nagpasya itong lumabas sa kapilya at maglakad-lakad ulit. Buo ang kanyang loob ng mga panahong iyon at hindi siya natatakot sa kung anumang posible niyang sapitin. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang matanaw niya ang isang maliit na liwanag. Pansin rin niya na may mga tao roon, kaya't inisip niyang baka may trabaho siyang mahahanap doon. Noon niya naisip na baka ang kanyang naririnig na ingay ay ang mga taong naglalakad patungo sa bahaging iyon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad at hindi niya namalayan na malayo na pala siya sa kapilya na kanyang tinulugan. Hindi na nga siya napalingon pa dahil nakatuon ang kanyang pansin sa nakikita niya sa may di kalayuan. Sabik na sabik siyang makarating doon nang sa gayon ay makapagtanong-tanong patungkol sa trabaho na posible niyang mapasukan. Habang papalapit ng papalapit si nanay sa bahaging iyon, doon niya napagtanto na ang nakikita pala niya ay isang karinderya. Gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi at agad niyang naisip na alukin ang may-ari noon ng kanyang serbisyo. Nakikita kasi niya na abala ang mga tao roon at marahil ay kinakailangan nila ng karagdagang tauhan upang hindi sila gaanong mahirapan. Nagpatuloy sa kanyang paglalakad ang aking ina. Ngunit ilang metro pa lamang ang layo niya mula sa karinderyang iyon, ay biglaan siyang nakaramdam ng kakaibang kaba, kaya't saglit siyang natigilan. Pinagmasdan niya ang mga taong abala sa pagkain at sinubukang kilatisin ang mga iyon. Habang nasa ganoong sitwasyon, ay napatanong na lamang siya sa kanyang sarili kung bakit siya nakaramdam ng kaba. Wala naman kasi siyang nakikitang kakaiba sa mga tao roon. Maliban na lamang sa paraan ng pagkain nila na animoy sabik na sabik sa nakahain sa kanilang harapan. Mahabang pagbuntong hininga ang pinakawalan ng aking ina. At dahil buo na ang kanyang pasya na maghahanap siya ng trabaho, nagsimula na siyang humakbang patungo roon. Wala siyang naging pakialam noon kung tatanggapin man siya o hindi. Basta't susubukan lamang niyang magtanong doon. Nakatatlong hakbang pa lamang siya
nang sabay-sabay raw na napalingon sa kanya ang mga tao roon at animoy gulat na gulat sa kanyang presensya. Bunsod niyon ay ngumiti ang aking ina at tumigil sa kanyang paglalakad. Hinintay niya kung ano ang sasabihin ng mga taong naroroon. Pero nanatiling nakatitig lamang sa kanya ang mga iyon at tila inaalam kung ano ang kanyang pakay. Kalaunan ay may lumabas na isang matabang babae na may hawak na patalim. Nakasuot iyon ng apron at duguan pa ang kanyang mga kamay. Agad nakaramdam ang aking ina ng kaba. Habang tinititigan ang matabang babae na papalapit sa kanya. Pakiramdam niya ay parang nais ng kanyang mga paa na humakbang palayo. Subalit dahil naunahan siya ng takot, hindi man lang niya naigalaw kahit pa ang mga daliri niya. Nang medyo malapit na ang matabang babae sa kanya, ngumiti iyon na nakakaluko at kita pa ng aking ina na parang hindi man lang ito nakapagsipilyo ng ilang linggo. Sa isang pagkisap ng aking ina, ay malapit na sa kanya ang matabang babae. Agad na nagtanong ito kay nanay kung ano ang kanyang pakay roon. Kaya hindi na rin nagdalawang isip pa ang aking ina at sinabi na naghahanap siya ng trabaho. Pagkawika niya ng mga katagang iyon, lumingon ang matabang babae sa gawi ng mga taong kumakain. Kita ng aking ina na tumango iyon. Pagkatapos niyang gawin ang ganoong bagay, niyaya niya ang aking ina na sumama sa loob ng kanyang karinderya. Napalunok ng laway si nanay at medyo nag-aalangan sa kanyang gagawin. Agad na napansin ng matandang babae na malamya ang paggalaw ni nanay. Kaya't sinabihan niya ito na kung talagang trabaho ang kanyang pakay sa lugar na iyon, ay hindi siya pwedeng palamya-lamya. Kailangan kasi nila ng mabilis na trabahador at katulong sa kainan na iyon. Dahil habang patagal daw ng patagal, ay parami ng parami ang kanilang mga parokyano. Dahil sa sinabing iyon ng matabang babae, nagpasya ang aking ina na sumama na lamang sa kanya papasok sa karinderya. Pagkapasok ng aking ina, pinagtitinginan kaagad siya ng mga taong naroroon. Parang mga sabik pa sila o mga tao na parang noon lang nakakita ng dayo sa kanilang lugar. Medyo nakaramdam ng pagkailang noon ang aking ina dahil nakikita niya ang iilan sa mga taong kumakain roon ay parang walang mabuting asal at hindi man lang tinuruan ng tamang etiketa sa pagkain. Medyo namanghapan noon ang aking ina dahil na makapasok ito sa karinderya ay doon lamang niya nalaman na marami pala ang tao roon kung ikukumpara sa labas na nakita niya noong una. At habang naglalakad sila ng matabang babae, ay nagsasalita iyon at itinuro sa kanya ang kanyang mga gagawin. Sinabi sa kanya ng babae na sa mga unang buwan ni nanay ay tagahatid lamang daw muna siya ng pagkain sa mga parokyano nila doon. Kapag natuto na ang aking ina, ay saka lamang siya makakapasok sa kusina at makakatulong sa pagluluto. Tumango lamang noon si nanay at nagpasalamat dahil binigyan siya ng trabaho. Nagpasalamat din noon ang babae kay nanay dahil nadagdagan ang katulong niya sa kanyang karinderya. Nang matapos ng magwika ang matabang babae patungkol sa trabaho ni nanay, tinanong siya nito kung may matutuluyan ba siya. Noong mga oras na iyon ay hindi nakaramdam ng hiya o pag-aalinlangan ng aking ina. Sinabi niya na wala siyang matutuluyan dahil dayo lamang siya at mula pa sa kabilang probinsya. Nung sabihin iyon ng aking ina, agad na napangiti ang matabang babae. Sinabi niya rito na may kubo raw siya sa likod ng karinderya at pwede na roon muna makikituloy ang aking ina.
Ganun na lamang ang pasasalamat ng aking ina dahil isa iyon sa kanyang problema ng mga sandaling iyon. Nanatili sila ng ilang oras sa loob ng karinderya at napansin ng aking ina na habang palalim ng palalim ang gabi ay mas lalong dumarami ang taong dumarating. May dalawang katulong ang matabang babae na siyang taga-serve nila. Ipinakita ng matabang babae kung ano ang kalakaran sa kanyang kainan at agad namang natutunan iyon ni nanay. Nang halos isang oras na pagkikwentuhan doon, dinala ng matabang babae ang aking ina sa likod ng karinderya kung saan naroroon daw ang kanyang kubo. Agad na pinapasok ng babae si nanay sa kubo at sinabihan na ilagay na lamang doon ang kanyang mga gamit na dala. Pagkatapos mailapag ng aking ina ang kanyang mga gamit sa sahig ng kubo, muli siyang bumalik sa karinderya. Pagkarating nila roon, sinabi ng matabang babae na sa susunod na gabi na lamang siya magsisimulang magtrabaho at magmamasid lamang daw siya muna roon. Sa unang gabi ni nanay sa naturang karinderya, wala naman daw siyang naramdamang kakaiba sa mga tao. Maging ang matabang babae na siyang magiging amo ay sobrang napakabait sa kanya. Bago mag-alas 12 ng hating gabi, sinabihan siya ng matabang babae na tumungo na sa kubo upang makapagpahinga. Wala nang nagawa noon ang aking ina kung hindi ang sundin ang sinabi nito. Umalis na nga siya sa karinderyang iyon at tumungo sa likuran kung saan naroroon ang kubo. Pumasok kaagad si nanay sa kubong iyon at dahil nakaramdam na ito ng antok, hindi na siya nagdalawang isip at agad nahiga sa sahig. Hindi alam ng aking ina na kung ilang oras ang kanyang itinulog. Naalimpungatan na lamang siya nang may kumalabit sa kanyang mga paa. Agad siyang bumalikwas ng bangon at tiningnan ang pintuan. Nakita niyang naroroon ang matabang babae at nakatayo ito habang kumakalabit sa kanya. Sinabihan siya nito na isarang maigi ang pinto ng kubo at huwag pagbubuksan ang kung sino mang kakatok. Nagtaka noon ang aking ina pero isinaisip niya ang sinabi sa kanya ng matabang babae. Nagpaalam ang naturang babae sa kanya at sinabi na babalik ito sa karinderya dahil mas dadagsa pa raw ang mga kakain. Naging malapad din noon ang mga ngiti ng matabang babae matapos niyang sabihin iyon. Pinagmasdan lang ng aking ina ang babae habang pabalik sa karinderya at nang makapasok na ito sa likurang pintuan, doon na niya isinara ang pinto ng kubo. Muli siyang bumalik sa pagkakatulog. Subalit makalipas lamang ang 2 oras, ay may kumatok sa pintuan ng kubo. Bubuksan na sana iyon ng aking ina. Ngunit naisip niya kaagad ang sinabi ng matabang babae. Dahil doon ay sa halip na pagbuksan ang kung sino mang kumakatok, nagpasya ang aking ina na pakiramdaman muna iyon. Inisip niya noon na kung talagang may kailangan ng taong iyon, magsasalita ito mula sa labas. Subalit dumaan pa ang ilang sandali. Kahit mahinang tinig, ay walang naririnig ang aking inay. Ang tanging nauulinigan niya noon ay ang mga yabag sa labas ng kubo. Dahil sa pangyayaring iyon, ay hindi na nakatulog ulit ang aking ina hanggang sa tumilaok na ang mga manok. Sa kabutihang palad naman, nawala na rin ang mga yabag sa labas. At kahit papaano'y nakampante ang aking ina. Ayon pa sa kanya, mag-aalas 6 na noon ng umaga nang muli itong makaidlip. Nagising na lamang ang aking ina nung pumunta sa kanya ang matabang babae at sinabihan siyang maglinis muna sa loob ng karinderya. Dahil doon ay nagbihis muna si nanay at pagkatapos ay lumipat siya sa karinderya. Nagtaka pa ito noon dahil wala talagang kabahay-bahay sa bahaging iyon ng lugar. Nang gabing tumungo kasi siya
ay may nakikita itong liwanag, kaya't inakala niyang nasa mataong lugar siya noon. Pagkapasok niya sa karinderya, ay agad siyang napatakip ng kanyang ilong. Sobrang lansa kasi ng buong paligid at animoy dumanak ng dugo roon. Ginala niya ang kanyang paningin, pero wala naman siyang nakitang bahid ng dugo. Ang tanging naroon lamang ay mga buto-buto at animoy nagkaroon ng budol fight doon. Hindi na pinag-aksayan pa ng oras ng aking ina ang pagtitig sa mga kalat. Nagsimula na lamang siyang linisin ang mga kalat doon, nang sa gayon ay matuwa naman ang kanyang matabang babaeng amo. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglilinis nang may mapansin itong ilang buto na parang kalintulad ng ngipin ng tao. Kinuha niya iyon at napagpasyan niyang ilagay sa kanyang bulsa. Inisip niya kasi na tanungin ang kanyang amo patungkol sa ganoong bagay. Nang makuha niya iyon, ay ipinagpatuloy niya ang kanyang paglilinis. Makalipas lamang ang humigit kumulang 1 oras, ay nanumbalik ang kalinisan sa loob ng karinderya. Sakto rin noon na pumasok ang matabang babae na amo ni nanay, at namangha ito sa kalinisan ng buong karinderya. Sa kadahilanang iyon, ay napagpasya nito na taasan ng kaunti ang isisweldo sa aking ina. Natuwa naman noon si nanay, at dahil sa kanyang tuwa, nakalimutan niyang magtanong tungkol sa mga ngipin na kanyang nakuha roon. Nung matapos na ang paglilinis ng aking ina, sinabihan siya ng matabang babae na isasama siya nito sa paggala sa buong baryo. Dagdag pa ng matabang babae, ay mainam iyon para makabisado ng aking ina ang lugar. Iyon nga ang ginawa nila. Pagkatapos maglinis ang aking ina, sumama ito sa kanyang amo sa paglalakad. Habang patagal ng patagal ang kanilang paglalakad, doon na pagtanto ng aking ina, sa liblib na baryo pala sila at ibang iba iyon sa kanyang inaasahan. Hinanap niya ang kapilya kung saan siya nakatulog, pero wala roon. Tinanong niya ang matabang babae tungkol sa kapilya, pero ang sabi nito'y wala raw kahit ni isang kapilya o simbahan sa nasabing baryo, dahil sobrang liblib na iyon at walang gaanong tulong mula sa gobyerno ang nakakarating. Napatango na lamang noon ang aking ina bilang tugon sa sinabi sa kanya ng kanyang amo. Pagkabalik nila sa karinderya, sinabihan ng kanyang amo si nanay kung ano ang gagawin nito kinagabihan. Wala raw kasi silang customer tuwing may araw. Naging ugali raw kasi ng mga taong naging parokyano ng karinderya nila na kumain tuwing gabi. Hindi na noon nagtanong pa ang aking ina kung bakit ganoon. Subalit nakaramdam siya ng kaba sa hindi naman niya malamang dahilan. Kinagabihan noon, agad na naghanda ang aking ina sa pagtulong sa kasamahan niya sa karinderya. Napakarami kasing putahe ang iniluto ng kanilang kusinero. Takang-taka pa noon ang aking ina kung saan nanggagaling ang karne na ginagamit nila sa pagluluto. Dahil wala namang nagdadala ng baboy roon o kahit mga karne man lamang. Bago tuluyang pumatak ang 8 ng gabi, unti-unting dumarating na ang mga tao na nakita rin ng aking ina noong nakaraang gabi. Mas lalo pa siyang napaisip noon kung bakit parang hindi nagsasawa ang mga taong iyon sa mga putahe ng naturang karinderya. Naging abala noon ang aking ina sa kanyang gawain sa karinderya at hindi na siya nagkaroon pa ng pagkakataong mapaisip ng kung anumang bagay. Walang humpay kasi ang pagdating ng mga tao na kumakain doon at animoy sarap na sarap sila sa iniluluto ng karinderya. Walang humpay kasi ang pagdating ng mga tao na kumakain doon at animoy sarap na sarap sila sa iniluluto ng kusinero. Bandang 10:00 noon ng gabi,
nang sabihan siya ng matabang babae na tumigil muna sa pagtatrabaho. Sinabihan siya nito na maghapunan muna at kumuha na lamang ng mapupusuan niyang ulam sa mga nakahilirang lagayan ng mga ibinebenta nila. Tumango naman ang aking ina at sinunod kung anuman ang sinabi ng kanyang amo. Agad siyang kumuha ng kanin at pumili ng ulam na kanyang uulamin. Kumuha ang aking ina ng dinuguan at pagkatapos ay pumwesto sa dulong bahagi ng karinderya. Sa bahaging iyon ay may salamin kung saan makikita ang refleksyon ng mga taong kumakain. Nasa kalagitnaan ng kanyang pagkain ng aking ina nang mapatitig ito sa salamin at nakita niya ang refleksyon ng mga tao. Ganun na lamang ang kanyang gulat nang makita niyang parang mabalahibong nilalang na may nagbabagang mga mata na naglalaway ang mga iyon at animoy sobra ang pananabik sa kanilang kinakain. Ilang beses pang ikinurap ng aking ina ang kanyang mga mata at sinubukan itong kusutin. Subalit sa tuwing mapapatitig siya sa salamin, ay iyon pa rin ang kanyang nakikita. Dahil sa kanyang natuklasan, ay nakaramdam ito ng kakaibang takot. Kahit na hindi siya sinasaktan ng mga iyon, ang kanyang pakaramdam ay sa gitna pa rin siya ng peligro. Inisip ng aking ina kung saan siya pupunta. Pero mas lalo lamang siyang kinabahan. Dahil kung tatakas siya roon, ay mas lalo pa siyang tutugisin ng mga aswang. Bunsod nito'y napagpasyahan niyang isawalang bahala na lamang ang kanyang natuklasan at maghintay na lamang ng tamang tiyempo. Habang nasa ganoong sitwasyon, nakita niyang naging panay ang pagtitig sa kanya ng matabang babae. Napangiti na lamang ang aking ina sa kanya at pilit na tinatago ang pangingilabot ng kanyang nararamdaman. Agad na pumasok sa isipan ng aking ina na marahil ay sarap na sarap ang mga aswang doon. Ayun ay dahil karni ng tao ang inihahanda sa kanila. Nakaramdam ng pandidiri ang aking ina habang nakatitig sa dinuguan. Kaya't sa halip na ulamin iyon, palihim niyang itinapon iyon sa basurahan. Kumain na lamang siya ng purong kanin noong gabing iyon. Pagkatapos niyang kumain, bumalik na siya sa kanyang pagtatrabaho. Pilit niyang hindi iniisip ang nakita niya dahil alam niyang matatakot lamang siya ng sobra. Habang palalim ng palalim ang gabi, ay mas lalong dumarami pa ang mga tao roon at kapansin-pansin din na hindi man lang nauubusan ang inihahanda ng matabang babae. Animoy may imbakan ito ng karne sa loob ng kusina. Ngunit dahil walang karapatan ang aking ina na pumasok sa kusina, gawa ng baguhan lamang siya doon, hindi niya nagawang tuklasin kung ano ang sekreto ng karinderyang iyon. Noong mga panahong iyon, sinabi ni nanay na kinakailangan niyang malaman kung totoong kanin ng tao ang ginagamit nila. Naisip niyang tumungo siya sa bayan kapag nagkataon upang bumili ng kalamansi. Nang gabing iyon ay itinuon na lang niya muna ang pansin sa kanyang trabaho. Kahit pa nakaloob-looban niya ay natatakot pa rin siya sa mga parokyano na matabang babae. Kagaya noong nakarang gabi, bago pumatak ang hating gabi, ay sinabihan ng matabang babae si nanay na pumasok na sa kubo at magpahinga. Tumango naman ang aking ina at agad na lumabas sa karinderya para tumungo sa kubo kung saan siya nananatili. Pagkarating noon ni nanay, ay agad siyang napaisip kung bakit ganoon ang ginagawa ng kanyang amo. Kung ano-anong bagay ang pumapasok sa kanyang isipan. Pero nakaramdam lamang siya ng kilabot. Dahil doon ay hindi na niya inisip ang muling lumabas at bumalik sa karinderya. Kahit pa na parang may kung anong tumutulak sa kanya na alamin kung ano ang nangyayari roon sa tuwing sasapit ang hating gabi.
Sinubukang matulog ng aking ina ng mga sandaling iyon. Subalit kahit anong gawin niya, ay hindi siya dinadalaw ng antok. Ilang beses pa siya nagpalit-palit ng pwesto. Pero kahit anong gawin niya, ay hindi pa rin siya nakakatulog. At nasa ganung kalagayan, nang makarinig ito ng mga ingay sa karinderya. Pinakinggan niya ng maigi iyon. Pero hindi niya matukoy kung ano ang ingay na iyon. Noong lumaon ay nagmistulang mesmerismo para sa kanya ang naturang ingay dahil tuluyan siyang dinalaw ng antok at nakatulog kaagad. Lumipas pa ang ilang araw at nasaktong inutusan si nanay ng kanyang amo na tumungo sa bayan para bumili ng kinakailangan nila. Nung unay inakala niya magpapabili ng mga gagamiting pansahog at pampalasa sa kanilang niluluto. Ngunit labis ang kanyang pagtataka nang sabihin ng kanyang amo na mga kubyertos ang kanyang bibilhin. Dahil katulog lamang siya roon, wala siyang nagawa kundi sundin ang kung anong mang inuutos sa kanya. Agad na napaisip ang aking ina na pagkakataon na iyon para makabili ito ng kalamansi. Napabulong na lamang siya sa kanyang isipan na kapag napatunayan niya na mga aswang nga ang naroroon at hindi siya namalikmatan ng gabing iyon na nakita niya ang refleksyon ng mga parokyano ng karinderyang iyon, aalis siya kaagad roon nang walang paalam. Pagkarating ng aking ina sa bayan, ay inuna niyang bilhin ang kalamansi bago ang mga kubyertos. Nang matapos na siya sa kanyang pinamili, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at nagpasya na lamang na umuwi. Napailing na lamang noon ang aking ina dahil napakaliblib talaga ng baryo kung saan siya nakarating. Hindi niya alam kung pinaglaruan siya ng kanyang utak noon dahil ang akala niya ay nasa syudad siya. Pero habang pilit niyang iniintindi ang mga nangyayari, lalo lamang sumasakit ang kanyang ulo. Kaya't hinayaan na lamang niya iyon. Ang tanging nasa isipan niya ng mga sandaling iyon ay ang malaman kung ano ba ang totoo. Nang makabalik siya sa karinderya, ay agad niyang ibinigay ang binili nitong kubyerto sa kanyang amo. Pagkatapos noon ay naglinis muna ang aking ina sa loob ng kainan bago tuluyang pumunta sa kanyang kubo na kanyang tinutuluyan. Pagkarating niya roon, dahil wala naman siyang ibang gagawin, naisipan na muna niya ang umidlip. Alam kasi niya na kinagabihan ay hindi siya makakapagpahinga hanggat hindi papatak ng 12:00. Nakatulog nga si nanay at nagising itong malapit ng mag-5 ng hapon. Dahil hindi pa siya nakapagpananghalian, nagpa siya itong tumungo sa karinderya para manghingi ng makakain. Pagkarating niya roon, wala roon ang kanyang amo. Ang tanging naroroon ay isang kusinero, kaya nang hingi na si nanay na kung anuman ang pwede niyang maiulam. Hindi naman siya tinanggihan ng kusinero at binigyan siya ng kusinero ng isang mangkok na dinuguan. Bahagyang napatawa pa noon si nanay dahil ininit lang ulit iyon. Agad na naghanap ng mapepestuhan ng aking ina kung saan hindi siya gaanong nakikita o makikita. Pumesto siya sa bandang dulo kung saan malapit sa basurahan. Subalit sa halip na kainin ang dinuguan, inilabas ng aking ina ang ilang pirasong kalamansi na kanyang binili. Walang pagdadalawang isip niyang hiniwa iyon at pagkatapos ay nagpalinga-linga sa paligid. Nang mapagtanto niya na walang ibang tao roon at walang pagdadalawang isip niyang pinigaan ang dinuguan ng katas ng kalamansi. Pagkatapos niyang pigain iyon, ay agad na napatakip ng kanyang ilong si nanay. Sobrang baho niyon at parang nabubulok na karne. Kahit na diring-diri man noon ang aking ina, pinigilan niya ang kanyang sarili ng maduwal. Habang natatakpan ng kanyang kamay ang dinuguan, ipinigit na rin ng aking ina ang kanyang mga mata.
Nang medyo kumalma na ang sikmura ng aking ina, iminulat niya ang kanyang mga mata at hinalukay ang dinuguan. Sa mga unang beses na paghalukay niya sa dinuguan, ay wala siyang nakikita na kakaiba. Subalit habang patagal ng patagal, doon niya napansin na may ibang sahog pala ang dinuguang iyon. Alam ng aking ina na hindi siya pinaglalaruan ng kanyang paningin ng mga oras na iyon. Kitang-kita ng aking ina ang pinagputol-putol na daliri ng tao na inihalo roon sa dinuguan. May napansin din siya na bahagi ng tenga ng tao at maging ang dila. Nasingdak ang aking ina sa kanyang nakikita, kaya't nagmadali itong tumayo at pagkatapos ay itinapon ang dinuguan. Dahil sa kanyang nakita, ay doon niya lalong nakumpirma na karendere nga iyon para sa mga aswang. Halos buong katawan ng aking ina ay pinanindigan ng balahibo dahil sa takot. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid at nung wala siyang ibang taong nakikita, nagmadali itong lumabas at tumungo sa kubo. Buo na rin noon ang kanyang pasya na umalis agad sa lugar na iyon. Alam kasi niya na dalawang bagay lang ang posibleng mangyari sa kanya. Kung hindi siya hawaan ng pagiging aswang, ay gagawin siyang hapunan ng mga ito. Nang mga sandaling iyon ay hindi na inisip ni nanay kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang amo. Kahit alam niya na kulang ang kanyang pera dahil hindi pa niya nakuha ang panghuling sweldo. Wala siyang naging pakialam. Ang tanging nasa isipan niya ng mga sandaling iyon ay ang makaligtas sa kamay ng mga aswang na naroroon sa lugar na iyon. Dala ang kanyang mga gamit noon ay umalis siya sa karinderyang kanyang pinagtatrabahuhan. Patakbo siyang tumungo sa kalsada at sa kabutihang palad ay may papadaang tricycle. Hindi nagdalawang isip ang aking ina na pumara at sumakay. Nilingon pa niya ang karinderya ng kanyang pinagtatrabahuhan at nang mapansin iyon ng driver ay agad itong nagwika. Sinabi niya sa aking ina na karinderya daw ng aswang iyon. Kaya iniiwasan talaga ng mga tao ang magawi sa bahaging iyon ng baryo. Napalunok na lang noon ng kanyang laway ang aking ina dahil lingid sa kaalaman ng driver. Doon siya nagtatrabaho. Tanong ng tanong noon ang driver kung saan daw galing ang aking ina. Pero hindi ito sumasagot. Parang nakalutang lamang ang isipan ni nanay noon dahil sa nangyari at sa kanyang mga natuklasan. Hindi niya inaakala na dahil sa kanyang pagbabalak na makahanap ng trabaho ay napadpad ito sa isang baryo na mayroong karinderya pala ng mga aswang. Nung araw ding iyon, ay naghanap ng bagong mapapagtrabahuhan ng aking ina. Sa kabutihang palad ay nakapasok ito bilang katulong sa isang politiko at mayamang pamilya. Dahil doon ay hindi na siya nagawang tugisin pa ng mga aswang na kumakain sa karinderya ng dati niyang amo na kanyang nilayasan. Hanggang sa ngayon ay naririto pa rin sa aming ina ang ngipin na nakuha niya sa karinderyang iyon. Napag-alaman din namin na ngipin pala talaga iyon ng tao. Hanggang dito na lamang po, Sir Eric, ang aking kwento at maraming salamat. Hanggang sa muli.